Magandang umaga po mga minamahal na kababayan at mga kabaka. Ngayon ay April 30, 2026 at bukas May 1, Labor Day. So holiday na naman po bukas, Friday. So enjoy kayo mga kababayan na naririto sa Pilipinas for the long weekend to come. Magmumula po yan tomorrow, Friday hanggang Sunday kung saan man po kayo mapupunta. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. At yung ating mga kababayan naman, mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na po, kayo pong nandiyan po sa gitnang silangan sa Middle East. Tiis-tiis lamang po at ingat-ingat dahil hindi pa po natatapos yung kaguluhan po dyan sa Middle East. At alam ko po, medyo nahihirapan na rin po kayo, lalong-lalo na yung kakulangan siguro na ipapadala po ninyo ngayong remittances sa ating mga overseas Filipino workers. At muli ako ay bumabati pa rin sa inyo ng magandang umaga. Minabuti ko pong mag-live ngayon sa ating account sa Facebook upang mapag-usapan po natin itong nangyayaring impeachment ni Vice President Inday Sara. Napanood na rin po natin at nabalitaan na po natin na nagkaroon na po ng desisyon yung House Committee on Justice. At yun nga, nakadetermine daw sila ng probable cause. Alam naman na natin yun na mangyayari yun. Hindi na sana nila sinayang pa yung mga panahon ng gobyerno, ng pera ng pamahalaan sa pagdinig na ginawa po nila dyan sa House Committee on Justice, na ginawa po nilang mini trial na para bang sila ay nanguusig na. At nagpatawag pa sila ng kung sino-sinong mga testigo na alam naman po natin ang sasabihin lahat ng mga yon ay lahat ay pabor doon sa gusto nilang mangyaring ma-impeach si VP Sara. So, hindi po tayo nagtataka doon sa kanilang ginawa at nangyari po dyan sa House Committee on Justice. At nagbutuhan na nga at lumabas na yung kanilang desisyon. Alam naman po natin yun, preempted na yan. Politika naman po yan kasi. So, tama lang po yung naging desisyon po ni VP Sara at ng kanyang mga abogado na hindi na po sila dumulog po dyan at nagpakita nila. Kasi alam na po nila na talagang magkakaroon po ng desisyon ang Committee on Justice at didetermine nila yung probable cause na yun po yung magiging basihan upang maisampa nila sa plenary session ng Kongreso at pagbubutuhan nila at magawa po na nila yung articles of impeachment pag nakakuha sila ng at least 1/3 of the total members of Congress doon sa plenary para bumoto at magkaroon nga ng impeachment o ma-impeach na nga si VP Sara. Ano sa palagay po ninyo mga kababayan, mga kabaka? May impeach ba si VP Sara? At makakakuha ng mahigit 1/3 na boto yung mayorya ng Kongreso at maipapasa sa Senado yung impeachment? Sa tingin ko po ay madali po nilang magagawa yun. Alam naman po natin ang dahilan lahat yan ay dahil po sa mga malimaletang basura nga Ang kapalit marami po dyan sa mga membro ng Kamara ay nasasangkot doon sa pinahayag na impeachment ni VP Sara ayan, nakatanggap sila. Maraming mga binanggit na mga pangalan ng mga membro ng Kongreso. Tulad po ng mga leader po dyan sa House Committee on Justice, nabanggit po yung mga pangalan nila na nakatanggap sila ng maraming mga pabuya na galing sa Kongreso kapalit ng pagpirma nila noon ng impeachment ni VP Sara. Naalala nyo yung impeachment noong 2025? Mag-ilan yung kongresistang pumirma doon at minadali nila. At 216 na mga congressmen yon yung pumirma. Lahat po yun siguradong nagkaroon po ng kapalit ng kanilang mga pirma. Ito ngayon, itong mga nababanggit na mga pangalan na mga kongresista ay andyan pa rin, aktibo at maiingay. Maiingay yung mga congressmen na yan na sila yung pipilit na ma-impeach si VP Sara. At alam natin ang kadahilanan yan para lamang pagtakpan yung anomalyang nangyari po dyan sa flood control scam or corruption. Kaya po nila ginawa po yan laban po kay VP Sara. Ngayon, ang tanong ay kung magbubutuhan sa House at iyan po ay mangyayari next week, May 4.
May 4 ay magbubutuhan. Yan po ay sa Lunes. Ay, sa tingin ko po, ako, honest opinion ko po, ay makakakuha sila ng sapat na boto para ma-impeach si BP Sara at maipasa yung articles of impeachment sa Senado. Yan po yung mangyayari po dyan. So wag na po kayong magtaka. At talaga pong mangyayari ang itong sinasabi ko na mai-impeach si BP Sara ng House of Representatives. Pero ano sa palagay po ninyo, mga minamahal na kababayan? Legal ba yung prosesong ginawa po nila dyan sa House Committee on Justice? Sa tingin ko po ay hindi. Dahil nga po ginawa po nilang parang mini trial. Trial ang ginawa po nila dyan. May talaga pong demolition job yun. It was more a political persecution and demolition job laban kay BP Sara. Dahil sa tingin ko po, pag umakyat po yan sa Senado, hindi po yan makakausad sa Senado yung impeachment. At tingin ko hindi sila makakakuha ng sapat na boto para magkaroon pa ng trial. So anong mangyayari po niyan? At ano ang magiging kahihinatnan ng articles of impeachment ng Kamara na isasampa sa Senado? Yung Supreme Court nagsalita na po. Ano po ang ibig sabihin ng salitang forthwith? No? Trial in the Senate shall proceed forthwith. Yung forthwith, dininterpret na po ng Supreme Court yan. At nung nakaraang taon, marami po ako naging pahayag tungkol po sa salitang forthwith na yan. At natutuwa po tayo na yung ating mga opinion, yung ating mga binanggit po niyon ay tulad ng sinabi ng Korte Suprema ngayon. Na hindi po nangangahulugang immediately, agad-agad, mali po yun sabi ko nga yung forthwith na yan, kaya ginamit po yan, legal terms yan is within a reasonable period of time and in accordance with law, yung salitang forthwith na yan. Kaya yung Supreme Court binasura yung impeachment noong 2025 na ginawa ng Kamara at ngayon ay nagkaroon ng clarification ano ibig sabihin ng forthwith. So kung maipapasa po yung articles of impeachment sa Senado, pagpalagay na natin next week, May 4 or May 5, magkakaroon ka agad ng trial sa Senado? Ay hindi po sa tingin ko. Pagdidibatihan pa rin po ng mga senador yan kung sila ay magkukonvene. Unang-una, magkukonvene ba sila as an impeachment court? Will it not be premature na magconvene sila? Kasi po, maraming nakabinbin na usapin sa Korte Suprema na question nga yung ginagawa o ginawa na ng House of Representatives. Na sabi nila, unconstitutional. Hindi tama yung ginagawang proseso ng House of Representatives. At lahat ng mga yan, na mga petisyon o mga complaint, na sinampa ng mga iba't ibang mga grupo ng mga abogado, grupo ni BP Sara, ay may i-consider natin sa batas na prejudicial question po ito. Ibig sabihin po ng prejudicial question ay kailangan ma-resolve muna itong issue ito, itong legal or constitutional issue, kung tama ba yung prosesong ginawa ng Kamara o yung Kongreso. Personally po, ang opinion ko po, mali po yung prosesong ginawa ng mga congressmen ng Kamara. Kaya po, illegal or unconstitutional yung naging proceedings na naman nila doon sa Kamara de Representante at yan po ay pagdidesisyonan pa rin ng Korte Suprema. So, ibig sabihin po noon, ang Senado ay may dahilan para hindi pa muna sila mag-convene as an impeachment court at hindi po muna sila mag-trial. Dahil nga po doon sa salitang forthwith. Sasabihin po ng mga senador at karamihan po sa kanila sa tingin ko ay sumasang-ayon dito na meron pang prejudicial question na kailangan pa nating hintayin kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema dito sa mga nakabimbing mga petisyon o usapin dyan sa Korte. Paano kung ang Supreme Court magsabi na unconstitutional yung ginawa ng House of Representatives? Di anong gagawin ng Senado as an impeachment court? Di wala na naman, sayang na naman po yung panahon ng Senado. Yan po yung aking nakikitang mangyayari po dyan. Na for the Senate to convene as an impeachment court, they must first wait for the final decision of the Supreme Court in regard to the pending petitions that are already filed. Na kailangan magkaroon muna ng resolution tong mga ito. At kung sasabihin ng Supreme Court, tama yung ginawa ng House of Representatives, doon lang po sila mag-convene as an impeachment court. At doon, susunod na sila doon sa tinatawag natin, trial may proceed forthwith. Pero habang hindi pa po nare-resolve yun, ay pwede pong sabihin ng Senado
Hindi mo na sila magko-convene as an impeachment court next week or within the year. Kakailangan po nang matapos yung decision ng Supreme Court. Pero ang basehan ko po rito kasi po ang Senado, it is a collegial body. Hindi po pwedeng magdesisyon lamang po dyan yung Senate President or yung Majority Leader o kung sino man pong mga nandiyan sa liderato ng mayorya ng Senado. Pero kahit na po yung mga nasa mayorya po ng Senado, ang tingin ko po, marami po sa kanila ay hindi po sumasang-ayon dito sa ginagawa pong impeachment ni BP Sara. So hintayin natin ang magiging desisyon po ng Senado po dyan tungkol dito sa isasalang na articles of impeachment ng Kamara na pagbubutuhan nila sa plenary sa May 4. Ang tingin ko dyan sa Kamara ay makakakuha sila ng 1/3 at may impeach si BP Sara. Pero kung legal ba yung kanilang ginawang proseso, hintayin natin yung decision ng Supreme Court. At yan po yung aabangan po natin. So uulitin ko po yung aking position po rito. Hindi kaagad-agad magkakaroon ng impeachment trial sa Senado kung ang Kamara ay magbobotohan sa plenary next week at i-impeach sila si BP Sara. Ifo-forward nila yung articles of impeachment doon sa Senado. Ay yung sinasabi po ng isang senador dyan na nagsasabi na ay agad kong i-convene yung Senate as an impeachment court. You cannot do that by yourself, Mr. Senator. Kailangan po ay pag-usapan po dyan sa Senate as a Senate. For you to convene the impeachment court, you have to vote first in the Senate as senators to create the impeachment court or to convene an impeachment court. And numbers would matter kung ano ang mangyayari po dyan. So abangan po natin ang mangyayari sa next week at magbibigay muli tayo ng mga iba't ibang pahayag po natin tungkol po dito sa nangyayaring impeachment ni BP Sara. Alalahanin po natin, politika lamang po ang dahilan lahat ng mga ito at pagtatakip doon sa nagaganap o nangyayaring malawakang korupsyon na sa ngayon, yung mga sangkot dito mga personalidad ay nakikita na natin ang nangyayari. Nagiging exciting talaga itong nangyayari sa atin sa politika sa Pilipinas na sa tingin ko po ay nakakapirwisyo naman masyado sa ating bayan at sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Meron pa tayong kinakaharap na krisis sa ekonomiya. Dulot pa rin ng hindi pa natatapos na digmaan po dyan sa gitnang silangan. Nakita na natin yung mataas na po yung exchange rate ngayon. Mahigit na pong 60 o 61 na pesos per dollar. Ay nako, kawawa ang mamayang Pilipino. At ang bigas, umaabot na po ng 62 pesos per kilo. Ang mahirap pa, baka wala na po tayong mabiling imported rice galing sa Vietnam, India at saka sa Thailand. Yung primary sources ng ating binibiling bigas galing sa ibang bansa. At sigurado po, magiging mahina po yung produksyon ng ating mga magsasaka. Dahil wala rin pong fertilizers o pataba na mabibili natin sa merkado ngayon. So lahat po ng bansa po na agricultural-based countries like Philippines maghihirap po sa issue ng food, ng pagkain. So yan na po, tis lamang po, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at muli po pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.